Magandang araw po sa ating mga minamahal na senior at sa lahat po ng nakakaranas ng sakit sa paa at pagmamanas. Ayan, pag-usapan po natin ang 10 gulay na nagsisilbing natural na gamot para sa maga na paa. Pang-una sa ating listahan, ang nagbibigay ng flushing signal, ang pipino. Oo, technically na prutas po ito, pero ginagamit natin bilang gulay, kaya isasama natin siya dito. Ito po ay isang superstar laban sa manas. Paano? Una, ang pipino po ay 95% tubig. Sabi nga natin sa nakaraang video tungkol sa mga prutas, kapag uminom ka ng maraming tubig, nagbibigay ito ng go signal sa iyong utak na okay, sapat na ang supply, ilabas na natin ang mga sobrang imbak. Ito ay isang napaka-epektibong hydration strategy na nag-uudyok sa katawan na mag-flush. Pangalawa, mayaman ito sa potassium na direktang kalaban ng sodium o alat. At pangatlo, meron itong mga sangkap na caffeic acid at silica na kilalang tumutulong na bawasan ang water retention o pag-iipon ng tubig. Pangalawa sa ating listahan, ang bomba ng potassium, ang kamatis. Alam niyo po ba na sa bawat gramo, ang kamatis ay mas mataas sa potassium kumpara sa saging? Napakalakas po nito. Isipin niyo po ang ating mga selula na parang maliliit na bahay. Kapag marami tayong nakain na asin, sodium, para kang nagpasok ng napakaraming bisita sa loob ng bahay. Para hindi maging siksikan, kailangan ding pumasok ng tubig. Yan po ang dahilan ng pagmamanas sa cellular level. Ang potassium po ang nagsisilbing bouncer. Itinutulak niyang palabas yung sobrang sodium at kasunod na lumangabas yung sobrang tubig. Bukod pa dyan, ang lycopene sa kamatis ay isang malakas na antioxidant na nagproprotekta sa ating mga ugat na isa pang dahilan ng manas. Pangatlo sa ating listahan, ang tagapaluwag ng daluyan ng dugo, ang bawang. Sabi po natin sa video tungkol sa sakit ng binti, ang bawang ay isang circulation booster. Paano ito nakakatulong sa manas? Madalas, ang pagmamanas ay dahil din sa poor circulation o yung hirap ng umakyat pabalik ang dugo mula sa paa papuntang puso. Dahil sa gravity, naiipon po ito sa ibaba. Ang bawang po dahil sa sangkap nitong allicin ay isang natural na vasodilator. Ibig sabihin, tumutulong itong i-relax at paluwagin ang ating mga ugat. Kapag mas maluwag ang daluyan, mas madali para sa dugo na umakyat pabalik at hindi ito naiipon sa paa. Ang magandang sirkulasyon ay katumbas ng mas kaunting manas. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang natural na pampadumi at pampaluwag, ang kangkong. Anong koneksyon ng dumi sa manas? Malaki po. Kapag tayo ay constipated, yung mga naiipong dumi ay nagdudulot ng pressure sa ating tiyan na maaring pumipiga sa malalaking ugat at nagpapahirap sa pag-akyat ng dugo mula sa paa papuntang puso. Ang kangkong po dahil sa sangkap nitong allicin ay isang natural na vasodilator. Ibig sabihin, tumutulong itong i-relax at paluwagin ang ating mga ugat. Kapag mas maluwag ang daluyan, mas madali para sa dugo na umakyat pabalik at hindi ito naiipon sa paa. Ang magandang sirkulasyon ay katumbas ng mas kaunting manas. Panglima sa ating listahan, ang classic na pampalabas ng ihi, ang asparagus. Medyo may kamahalan nito at hindi laging available, pero kung makakahanap po kayo, ito po ay isa sa pinakamaepektibong natural na diuretic. Matagal na po itang ginagamit sa Europa bilang gamot sa manas. Ang sikreto po nito ay isang amino acid na tinatawag na asparagine na direktang nag-uutos sa ating kidneys na magtrabaho kayo ng mas mabilis, maglabas kayo ng mas maraming asin at tubig. Kaya asahan po ninyo na mapapaihi kayo ng madalas pagkatapos kumain nito na siyang magandang senyales na nililinis ng inyong katawan ang sobrang likido. Pang-sixth sa ating listahan, ang sikreto ng mga Ilocano, ang talbos ng kamote. Sabi nga natin sa video noon tungkol sa mga delikadong pagkain, dapat itong lutuing mabuti.
At kapag naluto, isa ito sa pinaka-superfood natin. Ang talbos ng kamote ay isa sa may pinakamataas na taglay na potassium sa lahat ng gulay, mas mataas pa sa kamote mismo. Sobrang lakas po nitong panlaban sa epekto ng maalat na pagkain na paborito natin. Isang taling talbos ng kamote na gagawin yung ensalada na may kamatis at sibuyas ay isang anti-manas powerhouse meal na napakamura at napakadaling gawin. Pang-7 sa ating listahan, ang paborito sa sinigang, ang labanos. Bakit po laging may labanos ang sinigang? Dahil bukod sa lasa, ito po ay isang kilalang diuretic. Matagal na po itong ginagamit sa tradisyonal na medisina bilang pang-alis ng water retention. Tumutulong ito sa ating mga kidneys na mag-filter ng mas mahusay at maglabas ng mas maraming ihi. Puno rin ito ng potassium. At dahil yung sabaw ng sinigang ay nagbibigay ng hydration, ito ay isang perpektong ulam. Umiinom ka ng sabaw na pampahydrate habang kumakain ng gulay na pampaihi. Complete sistema ng paglilinis. Pang-8 sa ating listahan, ang refreshing na pampalinis, ang kinsay o celery. Ang kinsay, bukod sa pagiging diuretic at mayaman sa potassium, may isang special na epekto. May taglay po itong mga sangkap na tumutulong linisin ang ating katawan mula sa sobrang uric acid. Madalas, kapag mataas ang uric acid na sanhi ng gout, nagdudulot din ito ng pamamaga at pananakit na may kasamang manas. Ang regular na pagkain ng kinsay o kahit ang pag-inom ng pinaglagaan nito ay isang 2-in-1 na tulong. Inilalabas ang sobrang tubig at inilalabas pa ang sobrang uric acid. Pang-9 sa ating listahan, ang armor ng ating mga ugat, ang mga berdeng dahon. Kasama na po dito ang ating malunggay at pechay. Paano sila nakakatulong? Bukod sa may potassium, ang mga gulay na ito ay mayaman sa antioxidants at magnesium. Ang magnesium ay tumutulong na ibalanse ang dami ng likido sa ating katawan. Ang antioxidants naman po, tulad ng vitamin C at flavonoids, ay nagsisilbing armor o pampatibay sa pader ng ating maliliit na ugat. Kapag matibay ang ugat, hindi ito nagle-leak. Kapag walang leak, walang manas. At ang pang-10 sa ating listahan, ang tradisyonal na pantapal at pang-inom, ang repolyo. Ang repolyo po ay may diuretic properties kapag kinain. Pero alam nyo ba ang isang napakatandang remedy? Kapag sobrang maga ang inyong paa, kumuha po kayo ng malamig na dahon ng repolyo sa refrigerator at itapal o ibalot ito sa inyong paa na parang medyas. Hayaan po ng mga 30 minutes. Ang repolyo ay may mga sangkap na tumutulong na higupin ang sobrang likido sa balat. Ito ay isang external na tulong habang ginugumot ninyo ang problema sa internal sa pamamagitan ng pagkain ng mga gulay na nasa ating listahan. Isang kumpletong solusyon. Ayan po, 10 gulay na maaring maging sagot sa problema sa manas. Tandaan, panghuling babala. Kung ang pagmamanas ay malala, biglaan, o kasama na ang buong paa at hita, kailangan nyo na pong magpatingin agad sa doktor. Salamat po sa inyong panunood at God bless!